Sa pagpasok ng ika-21 siglo, naging malinaw na ang internet ay hindi na luho kundi isang pangunahing pangailangan para sa edukasyon, kalakalan, komunikasyon at pamamahala. Gayunman, nanatiling malaki ang agwat sa pagitan ng mga urbanisadong lugar at mga liblib na komunidad pagdating sa mabilis at matatag na koneksyon. Sa kontekstong ito, umusbong ang proyektong Starlink, isang ambisyosong inisyatiba na naglalayong magbigay ng high-speed internet sa pamamagitan ng mga satellite na umiikot sa mababang bahagi ng kalawakan. Nagsimula ang Starlink bilang bahagi ng mas malawak na bisyon ng kumpanyang SpaceX na itinatag noong 2002 ni Elon Musk sa Estados Unidos. Bagaman mas nakilala ang SpaceX sa pagpapadala ng mga rockets at spacecraft sa kalawakan, kabilang sa pangmatagalang layunin nito ang pagpapababa ng gasto sa paglalakbay sa espasyo at ang pagpopondo sa mga susunod pang proyekto sa pamamagitan ng mga komersyal na serbisyo. Noong 2015, inanunsyo ng SpaceX ang plano nitong bumuo ng isang malawakang konstelasyon ng maliliit na satellite sa low Earth orbit upang makapagbigay ng broadband internet sa buong mundo. Dito nagsimulang umusbong ang konsepto ng Starlink bilang isang hiwalay na serbisyo sa loob ng korporasyon. Ang ideya ng satellite internet ay hindi bago. Bago pa man ang Starlink, mayroon ng mga kumpanyang nag-aalok ng koneksyon gamit ang mga satellite na nakapwesto sa geostationary orbit na matatagpuan sa layong humigit kumulang 36,000 kilometers mula sa ibabaw ng mundo. Subalit ang ganitong uri ng orbit ay nagdudulot ng mataas na latency o delay sa pagpapadala ng datos dahil sa layo ng signal na kailangang tahakin. Napansin ng SpaceX ang limitasyong ito at naglatag ng alternatibong solusyon. Paggamit ng libo-libong maliliit na satellite na umiikot sa mas mababang altitude, karaniwang nasa pagitan ng 340 hanggang 550 kilometers mula sa mundo. Dahil mas malapit ang mga ito sa lupa, nababawasan ang oras ng paglalakbay ng signal at napapabuti ang kalidad ng koneksyon. Noong Mayo 2019, inilunsad ang unang batch ng 60 operational Starlink satellites mula sa Cape Canaveral sa Florida gamit ang Falcon 9 ng rocket ng SpaceX. Ang paglulunsad na ito ang naging konkretong simula ng implementasyon ng proyekto. Mula noon, sunod-sunod na ang pagpapadala ng karagdagang satellite sa kalawakan. Sa loob lamang ng ilang taon, umabot sa libo-libong unit ang naipwesto sa low orbit ng Earth. Bumubuo ng isang lumalawak na network na kayang maghatid ng internet sa iba't ibang bahagi ng daigdig, kabilang ang mga lugar na dati walang maasahang serbisyo. Si Elon Musk ang orihinal na nagmamay-ari at pangunahing tagapagtaguyod ng Starlink bilang bahagi ng SpaceX. Bilang founder at punong ehekutibo ng kumpanya, siyang naglatag ng estratehikong direksyon para sa proyekto. Ayon sa kanyang mga pahayag, ang kita mula sa Starlink ay magsisilbing pangunahing pondo para sa mas ambisyosong layunin ng SpaceX, kabilang ang pagpapadala ng tao sa Mars. Sa ganitong pananaw, hindi lamang negosyo ang Starlink kundi isang mahalagang hakbang upang matustusan ang mas malawak na eksplorasyon sa kalawakan. Naging mabilis ang pagsikat ng Starlink dahil sa ilang sanik. Una, malinaw ang pangailangang tinutugon nito, ang kakulangan ng mabilis at maasahang internet sa mga rural at geographically isolated areas. Sa maraming bansa, mabagal o hindi abot ng fiber optic cables ang malalayong probinsya, kabundukan at isla. Ikalawa, nag-alok ito ng alternatibong hindi umaasa sa tradisyonal na infrastrukturang tulad ng mga poste, underground cables at cell towers. Ikatlo, agresibo ang kumpanya ng SpaceX sa pagpapalawak ng saklaw nito na sinamahan ng patuloy na pagdadagdag ng satellite upang mapabuti ang coverage at kapasidad. Ang koneksyong inaalok ng Starlink ay satellite broadband internet na gumagamit ng phased array antenna na nakapaloob sa isang user terminal na karaniwang tinatawag na dish. Ang terminal na ito ay otomatikong nag-a-adjust upang makipag-ugnayan sa mga satellite na dumaraan sa itaas nito. Kapag ang isang satellite ay lumipat na sa abot tanaw, otomatikong lilipat ang koneksyon sa susunod na satellite sa network. Ang ganitong disenyo ay nagbibigay daan sa tuloy-tuloy na koneksyon ng hindi kinakailangang mano-manong itutok ang antena. Mabilis ang Starlink kumpara sa tradisyonal na satellite internet dahil sa mababang latency nito. Ang latency ay geostationary satellite internet ay maaaring umabot sa 600 milliseconds o higit pa, samantalang Starlink ay kadalasang nasa pagitan ng 20 hanggang 50 milliseconds sa maraming lugar. Ang bilis ng download ay maaaring umabot mula 50 Mbps hanggang higit 200 Mbps depende sa lokasyon at congestion ng network. Ang mas mababang altitude ng mga satellite ang pangunahing dahilan ng pinahusay na performance nito. Bukod dito,
Patuloy na ina-upgrade ng SpaceX ang software at hardware ng sistema upang mapataas ang kapasidad at mapanatili ang kompetitibong bilis. Sa Pilipinas, nagsimulang maging konkretong usapin ang pagpasok ng Starlink noong 2021 hanggang 2022. Sa gitna ng pandemya kung kailan lumitaw ang kahalagahan ng matatag na internet para sa online classes at remote work. Noong 2022, inaprobahan ng National Telecommunications Commission ang aplikasyon ng Starlink para makapag-operate sa bansa. Opisyal itong nagsimulang mag-alok ng serbisyo sa Pilipinas noong unang bahagi ng 2023. Ang pagpasok nito ay tinuring na mahalagang hakbang upang mabigyan ng koneksyon ang mga isla at bulunduking lugar na matagal nang kulang sa broadband infrastructure. Ang pagdating ng Starlink sa Pilipinas ay sinagawa sa pamamagitan ng rehistradong lokal na entity na kumakatawan sa SpaceX. Sa pamamagitan ng online ordering system, maaaring umorder ang mga consumer ng Starlink kit at binubuo ng satellite dish, Wi-Fi router, mounting tripod at mga kable. Ipinapadala ang kagamitan sa address ng customers at maaaring i-install ng walang komplikadong proseso, basta't may malinaw na tanaw ang dish sa kalangitan. Ang ganitong modelo ay nakakabawas sa pangailangan ng malawakang physical infrastructure sa loob ng bansa. Pagdating sa halaga, mas mataas ang initial cost ng Starlink kumpara sa karaniwang fiber o DSL subscription. Sa Pilipinas, ang presyo ng hardware kit ay maaaring umabot sa mahigit 10,000 piso habang ang buwan ng bayad ay nasa ilang libong piso depende sa planong pinili. May mga pagkakataong nagbabago ang presyo batay sa promosyon o pagsasayos ng kumpanya sa merkado. Dahil dito, mas naabot ito ng mga negosyo, institusyon at pamilyang may sapat na kakayahang pinansyal, lalo na sa mga lugar na walang alternatibong mabilis na koneksyon. Gayunpaman, hindi naging malaya sa kontrobersiya ang Starlink. Isa sa pangunahing isyu ay ang pagdami ng mga satellite sa low Earth orbit at ang potensyal na epekto nito sa space debris. Ipinahayag ng ilang siyentipiko at organisasyon na maaaring magdulot ng panganib ang sobrang dami ng satellite kung magkakaroon ng banggaan sa kalawakan. Bagaman may sistemang SpaceX upang pababain at sunugin sa atmosfera ang mga satellite na hindi na gumagana, nananatiling usapin ang pangmatagalang epekto ng libo-libong unit na umiikot sa orbit. Mayroon ding pangamba mula sa komunidad ng mga astronomo. Ayon sa kanila, ang mga satellite ng Starlink ay nag-iiwan ng maliwanag na guhit sa mga litrato ng kalangitan na maaaring makaapekto sa obserbasyon ng mga bituin at iba pang celestial objects. Tumugon ang SpaceX sa pamamagitan ng pagdidisenyo ng mga mas madidilim na bersyon ng satellite at paglalagay ng sunshades upang mabawasan ang refleksyon ng liwanag. Gayunpaman, patuloy ang diskusyon hinggil sa balanse sa pagitan ng komersyal na paggamit ng espasyo at ng siyentipikong pananaliksik. Isa pang isyong regulasyon at soberanya ng mga bansa. Dahil ang serbisyo ay direktang nagmumula sa kalawakan, may mga tanong hinggil sa kung paano ito may papatupad. Ang lokal na batas ukol sa data privacy, content regulation at national security. Sa ilang bansa, kinailangan ng masusing negosasyon bago payagang mag-operate ang Starlink. Ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita na ang teknolohiyang transisyonal ay may kaakibat na hamon sa pamamahala at polisiya. Sa usapin ng kompetisyon, nakaharap din ang Starlink sa hamon mula sa iba pang mga kumpanya at proyektong naglalayong magtayo ng katulad na satellite constellations. May mga korporasyong nag-anunsyo ng kanilang plano upang maglunsad ng low Earth orbit satellites para sa broadband services. Dahil dito, inaasahang lalong titindi ang kompetisyon sa presyo, bilis at saklaw ng serbisyo sa mga susunod na taon. Ang ganitong dinamika ay maaaring magdulot ng benepisyo sa mga consumer, ngunit maglalagay ng presyon sa mga kumpanyang kailangang magpanatili ng malaking puhunan. Sa Pilipinas, naging bahagi ng diskurso ang Starlink bilang potensyal na solusyon sa digital divide. Sa mga lugar na madalas tamaan ng bagyo at iba pang mga kalamidad, maaaring magsilbing backup communication system ang satellite internet kapag nasira ang terrestrial infrastructure. Ilang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor ang nagpahayag ng interes na gamitin ito para sa disaster response at emergency operations. Sa ganitong konteksto, hindi lamang ito produkto para sa komersyal na layunin kundi maaari ring magsilbing mahalagang infrastruktura sa panahon ng krisis. Gayunpaman, nananatili ang hamon ng affordability para sa karaniwang mamamayan. Bagaman bumababa ang presyo ng ilang kagamitan sa paglipas ng panahon, mas mahal pa rin ito kumpara sa tradisyonal na broadband sa mga urban na area na may fiber access. Dahil dito, mas nakatuon ang Starlink sa mga lugar na kulang ang alternatibo. Ang estratehiyang ito ay nagpapakita na hindi nito layuning palitan ng fiber network sa mga lungsod, kundi punan ang mga puwang kung saan hindi praktikal ang paglalagay ng kable. Sa pandaigdigang merkado, patuloy ang paglago ng bilang ng mga subscribers ng Starlink.
Sa loob ng ilang taon mula nang ilunsad ang beta service noong 2020, umabot na sa milyong-milyong gumagamit sa iba't ibang kontinente. Ang patuloy na pagdami ng satellite at ground stations ay nagpapalawak sa coverage at nagpapataas sa kapasidad ng network. Gayunpaman, nangailangan ito ng napakalaking kapital para sa paglulunsad, maintenance at pag-upgrade ng teknolohiya. Dahil dito, mahalaga para sa kumpanya ang patuloy na pagtaas ng bilang ng customers upang mabawi ang puhunan. Isang mahalagang aspeto ng kasalukuyang kalagayan ng Starlink ay ang integrasyon nito sa iba pang sektor, kabilang ang maritime at aviation services. Nag-aalok ito ng special na mga planong idinisenyo para sa mga barko at eroplano na nangangailangan ng koneksyon habang nasa biyahe. Ang ganitong pagpapalawak ay nagpapakita na hindi lamang ito nakatuon sa residential users, kundi pati sa malalaking industriya na nangangailangan ng global coverage. Sa kabuuan, ang Starlink ay bunga ng teknolohikal na inobasyon at ambisyosong pananaw na nagsimula sa Estados Unidos noong kalagitnaan ng dekada 2010 sa ilalim ng pamumuno ni Elon Musk at ng kanyang kumpanyang SpaceX. Mula sa unang paglulunsad ng mga satellite noong 2019 hanggang sa pagpasok nito sa Pilipinas noong 2023, mabilis ang naging paglawak nito sa pandaigdigang saklaw. Nagalok ito ng satellite broadband na may mababang latency at mataas na bilis na naging kaakit-akit lalo na sa mga lugar na kulang ang tradisyonal na infrastruktura. Gayunpaman, kaakibat ng pagunlad na ito ang mga usaping teknikal, pangkapaligiran at pampolitika na patuloy na tinatalakay sa iba't ibang antas. Sa pagharap sa hinaharap, malinaw na ang Starlink ay mananatiling mahalagang bahagi ng diskusyon hinggil sa global connectivity. Ang kakayahan nitong maghatid ng internet sa mga lugar na dating walang access ay may potensyal na magbukas ng oportunidad sa edukasyon, negosyo at serbisyong panlipunan. Subalit kinakailangan ng balanseng regulasyon at responsableng pamamahala upang matiyak na ang paggamit ng kalawakan ay hindi magdulot ng pangmatagalang panganib. Sa ganitong balangkas, ang Starlink ay hindi lamang isang produkto ng teknolohiya kundi isang simbolo ng patuloy na pagsisikap ng sangkatauhan na pagdugtungin ang mundo sa pamamagitan ng makabagong pamamaraan.